Hello mga Mr. and Mrs. For today's video, samahan nyo naman ako at magluluto ako ngayon ng ginisang dinengdeng or pinakbet na may sabaw. Nagpainit muna ako ng mantika and then naggisa na ako ng bawang at sibuyas at isinunod ang kamatis. Pagkagisa ng kamatis, sunod kong inilagay yung prinitong slices ng isda. Name and fish ang tawag nila sa isda na yan, pero nung sinearch ko sa internet, ang lumabas na Tagalog na pangalan niya ay isdang dorado. Sa aming mga Ilocano, mas masarap talaga ang dinengdeng pag may sahog na isda or kaya ang tawag namin dyan ay sagpaw. Nang magisa ko na yung isda, inilagay ko na yung kalabasa. Inuna ko ang inilagay itong kalabasa dahil nga si Happy, mas gusto niya sa kalabasa ay yung medyo durog na. Pagkagisa ko nga ng kalabasa, sunod ko nang inilagay itong bunga ng malunggay. Isa nga rin ang bunga ng malunggay sa paboritong gulay ni asawa, kaya since masunurin na akong misis, ihahalo ko yan sa aking lulutuin for today. Nang magisa ko na nga yung kalabasa at saka bunga ng malunggay, sunod akong naglagay ng tubig. Pagkalagay ng tubig, hinayaan ko lang itong kumulo at inilagyan ko na ng bagoong. Syempre, ang dinengdeng naming mga Ilocano ay hindi mabubuo pag walang bagoong. Pagkalagay nga ng bagoong, sunod ko nang inilagay yung sitaw at saka talong. O diba, napaghahalata ang laking probinsya kami dahil parehas kaming mag-asawa na mahilig sa gulay. Iba rin kasi ang lakas na naibibigay ng gulay na pandagdag sa ating resistensya. Lalo na sa sitwasyon naming mag-asawa ngayon dito sa abroad, nabugbog kami sa oras ng trabaho at sa oras ng biyahe. At isang paraan ng pag-aalaga ng aming mga sarili ay ang pagkain at pagluluto namin ng mga gulay. Dito sa abroad, pag pagod ka na, marami dyan mabibilihan ng mga cafeteria o kaya restaurant ng takeaway na hindi naman din healthy sa kalusugan at sa katawan. Kaya kahit parehas kaming pagod ni asawa galing trabaho, talagang naglalaan kami ng oras para magluto ng aming kakainin. Dahil ang unang-una, alam mong na malinis ang proseso ng pagkakaluto at pagkakaprepare ng pagkain. Pangalawa, mas nakakatipid kaming mag-asawa pag nagluluto kami. Kasi ang niluluto ko ay winabaon na rin namin kinaumagahan. Balik tayo sa niluluto ko, naglagay lang ako ng pampalasang magic sarap at saka ng konting betchin. Tinikman ko lang kung tama na ba yung lasa niya. At nung okay na nga para sa akin, sakto na yung lasa ng aking niluluto, sunod ko nang inilagay yung patola. Dahil kaming mga Ilocano, iba't iba ang version namin ng pagluluto ng dinengdeng or kaya ng pakbet. Pwede yung magpapakulo ka muna ng tubig, tapos doon mo ilalagay yung mga gulay, or pwede din naman na ilagay mo na lahat yung gulay doon sa may kaldero, tapos hayaan mo na lang siyang kumulo. At pwede din naman yung paggigisa muna kagaya ng ginawa ko sa lutong ito. Depende sa kung paano kayo magluto. Sabi nga nila kay mas maraming magkakahalong gulay, mas masarap. Pagkalagay ko nga ng patola ay minekos-mekos ko lang hanggang sa maghalo-halo na lahat. And then sunod ko nang inilagay yung paborito naming gulay sa lahat, ang bunga ng ampalaya. Pagkalagay ng bunga ng ampalaya ay hinalo ko lang konti para lumabas yung konting pait-pait niya. And hayaan lang natin kumulo hanggang sa maluto na lahat ng gulay and ready to serve na. Halina po at kain na tayo.